Hello, assalamualaikum mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan natin itong hanggang ngayon umuulan pa 'no, balita nga, kahapon ba 'yun? Yung doon banda sa United Nations area. Inilolosob yung ano doon ng mga tao yung baha para makuha yung mga anak nila na mga mag-aaral na mga bata pa, maliliit. So, ang pag-uusapan natin ito, dagat ng basura umabot sa international media. Uy, siyempre, sikat Marcos, new normal sa bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos. Ito yon. So, ano ba yung mga international media na yun na nagbalita? At hindi lang yan, of course. Andyan yung BBC, dito Gulf News, mga kung saan-saan. Ito yung AP, Associated Press, ABC News, at saka yung Reuters. Ayan, nagugulita na. Wala pa dyan yung Al Jazeera, of course, meron yun. Kasi may mga, ano sila, no, mga correspondents na naka-assign doon din sa Pilipinas. Iba't ibang mga international media correspondents, meron sila doon. So, nagbabalita yun about sa mga nangyayari sa Pilipinas. So, ngayon, umabot sa international ang maladagat na tambak ng basura sa Redemptorest Water Channel sa Parañaque matapos kumalat ang mga larawan ng mga manggagawang lumulusong sa makapal na basura upang linisin ang daluyan ng tubig. Pero may sabi BBM dyan, wala daw krisis sa basura ng basura. Busy si Bongbong Marcos ngayon sa 3.3 trillion na uutangin niya. Ayan. Tayo dito. Ay, nako. So, ayon pa dito ay dagat ng basura sa Parañaque. Yun, umabot sa international media, of course. Uh, kabilang sa mga naglabas ng ulat at larawan ng ang Reuters, Associated Press or EP, at ABC News. Iniulat ng Reuters ang ilang toniladang basura or basurang inanod patungo sa mga ilog at baybayin ng Metro Manila. Kasunod ang malakas na pag-ulan na habang tinawag naman itong Sea of Garbage. Sa ulat ng ibinahagi ng ABC News mula sa AP. Naiulat din sa ibang international outlets ang sitwasyon kabilang ang Gulf News. Sabi ko na nga ba sa Gulf News yan, Al Jazeera, imposibleng wala. Na itinampok ang malawak na tambak ng basura at nagpaliwanag sa nagpapatuloy na clearing operation na una nang inilarawan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang sitwasyon bilang garbage crisis habang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kritikal ang problema sa basura at kailangang tugunan ito ng pamahalaan. So ano yung solusyon mo doon, Bongbong Marcos? Sa critical na basura? Mula Cory Aquino. Tandaan natin yon. Hanggang kay Pinoy. Wala talagang nangyaring solusyon pagdating sa basura. Mga lalabs, mga boys, kita naman natin yan Pero nung Duterte administration, nalinis po ang Manila Bay na tinutulig sana paimbestigahan pa ni Ridon ang yung Dolomite sand, kung ano-ano pa. Tinutulig sa si Duterte dati na nilinis ang Manila Bay. Tinutulig sa si Duterte sa kanyang white sand, yung Dolomite niya dyan na dinadayo. Binavlog pa kahit mga ibang lahi. Nagbablog pumupunta doon. Masaya. Pero, nung umupo si Bagoong Pilipinas, Bongbong Marcos, sa kanyang new normal administration,
Ayan, toniladang basura ang meron ngayon sa Pilipinas. At ito pa ha, sinabi niyang walang krisis ng garbage sa sa Pilipinas. Nakakatawa lang dito si BBM dahil wala daw garbage crisis ang Pilipinas. Sabi pa ni BBM dito, yun nga, wala daw crisis sa garbage. I wouldn't call it a garbage crisis. But that is our problem that we are facing. Bang klase. Wala yung problema sa basura, pero yun daw ngayon ang kanyang problemang kinakaharap. Kinaharap. Ay, nako po. Talaga na matindi talaga yung sayad sa utak ni BBM. At ito pa ang matindi. Ang sabi pa niya ngayon ngayong araw lang to, Tracy, hindi po kakayanin ng gobyerno ang alin. Hindi kakayanin ng gobyerno na magtrabaho. So ano pala yung ginawa ninyo? Bakit kayo tumakbo bilang presidente kung hindi naman pala pagtatrabaho para sa taong bayan, pagsiservisyo sa taong bayan ang inyong gusto? So ibig sabihin, tumakbo ka lang talaga Bongbong Marcos kahit anong deny mo para lang kayo makabalik sa politika sa Pilipinas at para magnakaw. Yun lang yun. Malinaw na ngayon Ay pala dito, pero ang ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Kababayan pa, may participation din dito yung mga tao. Dahil mga pabaya, hindi lang pabaya, burara, dugyot. Dahil kung saan-saan na lang tinatapon ang basura. Pero meron din, malaki din dito ang bahagi ng gobyerno kung tutuusin. Dahil bakit? Sa Pilipinas mo lang makikita na walang mga garbage na mga malalaking tapunan. Yung garbage dito ba sa Middle East na may mga garbage can talaga sila dito. Bawat area, bawat halimbawa bahay dito, yung gobyerno merong nakalagay doon na malaking timba na nilalagyan talaga ng basura. At kinukolekta yan gabi-gabi, mga around 10 to 11 hanggang alas 12 ng hating gabi. At meron silang lugar na kung saan ay doon nila tinatapon ang basura at either sinusunog o kung iyon din alam kung paano nila dinidissolve ang mga garbage na kanilang nakulikta. Wala ang ganyan ang Pilipinas. Tagalog sa Maynila, sa Metro Manila. Kahit saan mo lugar doon makita, walang ganun. Walang basurahang malaki. So isa din yun sa mga problema ng gobyerno. Kasi saan itatapon ng mga tao ang kanilang basura? Kung yung wala man mismong basurahan na mula sa gobyerno. Ayan nga. Tapos ngayon, pabaya daw mga kababayan, tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Kayo yung number 1 may kasalanan Kaya kasi wala kayong proper public safety or kung ano-ano pa dyan, proper hygiene para sa mga Pilipino, para sa mga tao. Para doon nila itatapon ang kanilang basura at kolektahin. Wala kayong ganyan. So, hindi din ninyo masisisi yung mga Pilipino din, mga dugyot. O ngayon, mga putang inang mga loyalista at mga dilawang pink si Pepe. Bakit bakit tahimik kayo pagdating sa basura? Ayan, lamunin ninyo yung mga basura. Maligo kayo dyan. Marami din namang mga supporters ni Bongbong Marcos ang nagtatapon dyan ng basura at dugyot Simted kayo doon? Hindi. Mga pink si Pepe, ganun din. Mga dugyot kayo. Ayan. Nakikita ngayon kung gaano kadumi ang Pilipinas under Bongbong Marcos administration.